Hello mga ga, yung ating recipe ngayon hindi lang pang merienda, pwede talaga natin itong pagkakitaan. At kahit wala po tayong oven, ay pwede naman tayong makagawa nito kasi lulutuin po natin ito sa ating kaldero. At syempre sa may mga oven din, kaya magluto din tayo dito sa ating oven. Kaya wag na nating patagalin, simulan na po natin. So, ang una po natin gagawin mga ga, ay magluto muna tayo ng ating palaman. So, pag uminit na yung ating kawali, ilagay natin dito yung 1 tablespoon ng ating mantika, 4 cloves ng ating bawang, at 40 grams ng ating sibuyas. At dito, pili lang kayo mga ga kung ano pong ilagay po ninyo. Pwede ditong pork at pwede ding chicken. Itong 350 grams ko na chicken ay pinakuluan ko na ito at malambot na po ito at hinimay ko lang po ito ng medyo pahaba. Hinimay ko lang po ito ng mga maliliit at igisa lang muna natin ito ng sandali. At pagkatapos nun ay maglagay tayo dito ng 1 cup ng ating tubig. At dito mga ga ay naglagay talaga ako ng patatas. Meron po ako ditong 250 grams ng ating patatas. Iniwa ko lang yan ng mga maliliit. Kayo mga ga, depende na ho yan sa inyo kung maglagay po kayo dito ng patatas o hindi na. Kung hindi kayo maglagay ay puro chicken na lang po yung gamitin po ninyo. Gawin nyo na lang pong 650 grams yung chicken ninyo. At maglagay na po tayo dito ng ating pangpalasa. 2 in 1/2 tablespoon ng ating soy sauce, 1 tablespoon ng ating oyster sauce, at 1/2 teaspoon ng ating black pepper. At haluin lang po natin to at takpan lang po natin. Palambutin muna natin itong ating patatas. Pag malambot na po yung ating patatas, ay ilagay na po natin dito yung 2 tablespoon natin na cornstarch plus 2 tablespoon po natin na tubig. At haluin lang po natin to hanggang sa tuluyan ang maluto yung ating cornstarch at ito ay maging malapot na. At itong mga ga ay okay na po itong ating palaman. Isit aside lang muna natin ito. At ngayon mga ga ay gawa na po tayo ng ating dough. So meron tayo ditong 250 grams ng first class flour, 250 grams ng ating third class flour, 2 teaspoon ng yeast at 1 teaspoon ng baking powder. Mga ga, sa ating harina, pwede naman tayong gumamit dito ng puro all-purpose flour. Half cup ng light brown sugar, 1 teaspoon ng ating iodized salt at half tablespoon ng vanilla. 3/4 cup ng ating tubig at pagkatapos tunawin lang muna natin yung ating mga dry ingredients bago po natin dito unti-unting basain yung ating harina. Kailangan talaga na matunaw natin yung ating mga dry ingredients bago po natin dito ilagay or basain yung ating harina para hindi maging magaspang yung ating dough. At dito maglagay tayo ng 1/3 cup ng ating margarine. Pwede naman tayong gumamit dito ng vegetable shortening. Pwede din gumamit tayo ng butter. Mga ga, kung wala po kayong mga machine na pwedeng magpakinis ng ating dough ay pwede talaga ninyo itong masahin ng mano-mano. Masahin nyo lang talaga ng mabuti ang inyong dough hanggang sa ito'y kuminis. Medyo busy po tayo ngayon mga ga, kaya hindi po ako dito makapagmasa ng mano-mano, kaya itong aking dough ay dinaan ko po ito sa aking dough roller machine. At pinutol ko lang po ito sa 30 grams. Yes mga ga, 30 grams lang po yung putol ko dito kasi ay mura lang naman po yung bintahan ko dito. Medyo maliit lang po talaga yung aking toasted siupaw. Pagkatapos ko po itong putulin lahat ay dineretso ko na po ito pinigura. At bago po natin ito laparin, nalagyan po natin ng palaman, ay palambutin muna natin yung ating dough. I-rest muna natin ito ng mga 20 minutes. After 20 minutes mga ga, ay pwede na po nating laparin yung ating dough. At dito sa ating palaman ay nag-add lang po ako dito ng boiled egg. Hiniwa ko lang po yan. At dito sa pagbalot ko mga ga, sa pagsarado ko po ng ating dough para din kayo ay matuto, ay tingnan nyo lang po, okay? Kailangan po talaga na masarado talaga natin yan para pag maluto yan, hindi yan bumuka. Kailangan po yung ating kamay ay hindi mamantikain para dikit na dikit talaga yung ating dough. Yung dalawa dito na nasa ating round, ito po yung ating lulutuin sa ating kaldero. At paalsahin muna natin ito mga ga ng mga 40 minutes bago po natin lutuin. After 40 minutes ay bago po natin lutuin yung ating dough ay banyahan muna natin ito ng itlog. At kailangan po kung sa oven ay kailangan mainit na po yung ating oven bago po natin ito isalang. I-bake po natin ito sa may preheated 180 degrees Celsius for 15 to 17 minutes. At ganun din sa ating kaldero, kailangan po mainit na po
yung ating kaldero bago po natin ito ilagay. At yung takip ay lagyan po natin ng konting uling at kailangan ay mahina lang po yung apoy dito sa ilalim, yung ating kalan. Yung apoy ng ating kalan ay mahina lang. And then lutuin lang po natin ito sa mga 11 to 13 minutes. Kung gusto po kayong gumawa dito mga ga ng 1 kilo ay dublihin nyo lang po yung ating mga ingredients. At kung gusto ka naman na gumawa dito ng kaunti lang, yung 1/4 lang sa kilo or 250 grams, ay hatiin mo lang po yung ating ingredients na ito. Ayan mga ga, ito po yung luto po natin sa ating electric oven. At ito naman yung luto po natin sa ating kaldero. At dito nagtapos yung ating video. Sana nagustuhan po ninyo yung ating recipe ngayon at sana po ay makasubok din kayo nito. Ito pong muli ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!